Sa nangyari kay Nery Miranda, marami ang nagbigay dito ng lesson. Hindi lamang sa mga pangkaraniwang tao, sa mga may kaya, sa mga may negosyo na, at sa mga artista o doon sa mga influencer. Anyway, marami nga daw tayong dapat na matunan o aral na makikita sa nangyari dito kay Nery Naig Miranda. Ano-ano nga ba yung mga lesson na dapat na matutunan? Unang-una, kung mayroon ka ng sariling negosyo, mag-focus ka na lang dyan. At doon ka magtuon ng pansin. Pag-ibayuhin mo ang pag-aasikaso ng iyong mga negosyo. At dapat talagang ikaw lang ang nagmamay-ari nito at wala ng iba pa. Although mahirap, pero mas maganda kung ikaw lang talaga at wala kang ka-business partner. Pangalawa, lagi nating isipin yung mga hakbang natin kung ito ba ay magiging matagumpay o hindi. Kung sakasakali man, syempre titignan natin yung angulo na stable na ba to? Okay lang ba na ako ay mag-endorso rito? Okay lang ba na manghikayat ako ng tao at mag-invest dito? Hindi kaya ako mapapahamak dito? So sabi nga, isipin talaga natin makasampo ang lahat ng desisyon natin dahil kapag nandiyan ka na sa punto na nag-fail, wala ka nang magagawa. Kung nag-boom naman, di maganda sana. So, dapat talaga minsan expect the worst. Kapag ginawa ko ba to, baka ganito yung mangyari, baka ganyan. Kasi minsan, yung pag-expect mo ng ganyan, pwede kang iligtas at hindi ka mapahamak. Pangatlo, ang nangyari kay Mrs. Nery Naig Miranda ay talaga namang sobrang nakakalungkot dahil yung mga tao na nakasosyo mo, hindi mo alam kung ito ba ay matagal mo nang kilala or nakilala mo lang dahil kinuha kang endorser. So hindi mo ganun kalalim nakakilala tong mga tao na to. Minsan nga yung mga kaibigan mo, best friend mo, or talagang matagal mo nang kakilala, nagkakaroon pa ng problema. This time, talaga namang si Nery Naig ay kinakaharap ang problemang mag-isa na kung saan ay hindi naman talaga siya ang nagmamay-ari. Isa pa, ang inoperate na business ay hindi nakarehistro sa SEC. Ang isa sa mga naging kaso o ilan sa mga naging kaso ni Nery Naig ay ang pagiging broker nito o representative or endorser ng nasabing derma shop o clinic na ito na hindi naman siya talaga nakarehistro sa SEC. So bilang ikaw ay nanghihikayat ng investor, ibig sabihin ikaw ay affiliated at connected pa rin sa nasabing negosyong ito. So lesson learned nga, kapag ka meron ka na, makontento ka. Hindi naman masamang maghangad ng sobra-sobra. Mukhang kikita ko dito kasi bayad na ako, tapos may ganito pa ako. So, ang nangyari, mas marami pa ang mawawala. Yun nga, pinaka natutunan po ng marami dito, makontento, mag-ingat, at unahin ang sariling negosyo. Siguro hindi naman pagiging makasirili na hindi ka tumulong o hindi mo bigyan ng pag-ayuda yung pagkuha sa'yo, lalo na't nagsisimula pa lang yung negosyong ito. Tapos, ganyan pa yung nangyari. Marami talaga ang sobrang nalulungkot, especially ngayong magpapasko pa at saka pa nakulong ang Mrs. ni Chito Miranda. Well, naman sa inyo about dito, lagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching. Showbiz Now.